Good evening po sa ating lahat. Nandito naman po ulit tayo pang bigyan papuri sa ating Panginoon at sama-sama po tayong manalangin. Bago po tayo mag-umpisa, kantahan po muna natin ng ating Panginoon. The splendor of a king, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. You know we'll sing how great is our God. Age to age He stands, in darkness in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God and tree in one, Father, Spirit, and Son, the Lion in the Lamb, the Lion in the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! You know we'll sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God. You know we'll sing how great is
our God. Yes, Panginoon. Lord, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, we are here, Panginoon, to glorify you alone, Lord. Lord, ikaw ang aming Diyos na napakadakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Lord, alam mo po, Panginoon, kung gaano po kami kahina, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, kung ano po yung mga ginagawa po namin, Panginoon. Every good times and bad times, Lord. Lord, alam mo po, Panginoon, yung mga nangyayari po sa amin, Lord. Lord, hindi po kami karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. But Lord, we thank you, Panginoon, for the second chance, Panginoon, na pinatawad niyo po kami, Panginoon. Lord, we are here, Panginoon. We're gathered here, Panginoon, Lord, to glorify you, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, yung layunin po namin, Panginoon, upang magsama-sama, Panginoon. Lord, talakayin po namin, Lord, ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, yung kahinaan po, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon. Lord, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ng aming maranasan sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, hanggang sa magtapos, Panginoon, sa aming gagawin, Lord. Ikaw na pong siyang bahala, Panginoon, sa lahat-lahat, Lord. Ibinabalik na po namin lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, pupunta po tayo muna sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos bago po tayo pumunta sa ating panalangin sa ating Panginoon. Yan, wala po yung iba. Yan. Pero importante po, tayo po dito ngayon. Sa mga nanonood online, samahan niyo po kami na sa ating prayer meeting ngayong gabi. Nais ko lamang pong ibahagi the short message na galing sa salita ng ating Panginoon. Open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 39, verse 18. Jeremiah chapter 39, verse 18. Ganito po ang pagkasabi. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po makita po natin the book of Jeremiah chapter 39 verse 18 na sinabi po ito ni Yahweh. Sa background nito, bakit nga ba nasabi ito ay ang Judah ay natalo na. At si King Zedekias ay nahuli na. At makita po natin dito mga kapatid na gawa na yung prophecy na mangyayari sa mga Israelita. At makita natin mga kapatid na dito in chapter 39, kung babasahin natin yung buong kwento, ay makita natin na mabasa natin na bumagsak ang Jerusalem at makita natin na maraming mga namatay dahil sa prophecy ng ating Panginoong Diyos dahil sa disobedience ng mga Israelita. Dahil sa mga ginagawa nila, alam naman natin the prophet Jeremiah ay tinawag na weeping prophet dahil sa mga nangyari sa kanya, laging umiyak si Jeremiah at halos walang naniniwala sa kanya. Pero makita natin dito mga kapatid na sa panahon na ito ay naligtas si Jeremiah. At nasa kulungan po siya sa panahon na ito. And verse 15, na sinasabi niya dito na samantalang nasa himpilan ng bantay si Nehemias, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka kay Ebed-Melech na taga Ethiopia at sabihin mo ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Matutupad na ngayon ang lahat ng sinabi kong pagkawasak laban sa lungsod na ito. Makikita mo ang kapahamakang aking ibinabala sa takdang panahon. Subalit, ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka
ibibigay sa kamay ng mga taong kinakatakutan mo. In verse 18, ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Dito po makita po natin na sinabi ito ni Jeremiah na pinapasabi ni Yahweh kay Ebed-Melech. Sino nga ba si Ebed-Melech? Siya po ay may takot din sa ating Panginoon. Siya po ay may courage dahil ano bang ginawa ni Ebed-Melech? Siya po ang nagligtas kay Jeremiah. Siya po ang nakipag-usap sa king para iligtas si Jeremiah mula sa kamatayan. At makita po natin dito mga kapatid, yung pagliligtas ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. In verse 18, the last verse na sa huling mga talata, mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Kung babasahin natin in chapter 18 o chapter 39, verse 17 to 18, makita natin yung promise ng Panginoong Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. The promise of God sa mga taong sumasampalatay sa Kanya. Dito, dahil nananalig ka sa akin. Dahil andun yung tiwala nila o pananampalataya nila sa ating Panginoong Diyos. In application tayo sa mga kapatid, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga negatibong sitwasyon na nangyari sa ating mga buhay. Makita po natin sa nangyari sa buhay ni Jeremiah, sa buhay ni Ebed-Melech, sa buhay ng mga Israelita. Bumagsak ang Israelita sa panahon na ito. Pero po, dahil sa tiwala nila sa ating Panginoon, si Jeremiah, si Ebed-Melech, ay andon na igagawin niya yung pangako niya sa kanila. Makita natin dito mga kapatid, dahil sa andito na yung taghirap sa panahon na ito ng mga Israelita, sa panahon na sila ay natalo na, sa panahon na sila ay nahihirapan na. Pero po, the promise of God sa kanila ay andito dahil sa pagtitiwala nila sa ating Panginoon. Ganoon din sa atin, dumarating tayo sa mga negatibong sitwasyon, sa mga nadata pa tayo, namomblema po tayo. Nagwo-worry tayo sa mga bagay na iniisip natin na mga negatibo. Pero po sa atin, ipinangako ng Diyos sa atin, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ano yung Kanyang pangako? Tiyak na ikaw ay tiyak na ililigtas ko. Yung pagliligtas ng Diyos, gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Iligtas niya tayo sa anumang mga bagay. Simula po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon, ang nakapagligtas ng ating mga buhay, iniligtas niya tayo ninuwahan na tayo mula sa kaaway. At tayo ay Kanyang iligtas. At habang tayo po ay lumalakad sa mundong ito, patungo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa paglalakbay po natin, andon pa rin yung mga negatibong mangyari sa ating mga buhay. Andoon yung mga problema na siyang kakarapin po natin. Kasama na din po yun kapag tayo pinagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo pa rin ay liligtas niya sa mga sitwasyon na yan. Sa mga sitwasyon na naglulugmok sa atin sa kahirapan, sa sitwasyon na tayo po'y may karamdaman, sa sitwasyon na tayo po'y naguguluhan, sa sitwasyon na tayo po ay walang-wala na. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Ililigtas niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Dito mababasa pa din natin na ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Yung deliverance, yung tulong ng Diyos sa atin ay mararanasan natin. Alam naman natin na ang pangako ng Diyos ay gagawin niya. Ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya sa atin.
Ang pangako ng Diyos ay hindi kagaya ng pangako ng tao na pag nangako ay napapako. Ang pangako ng Diyos ay gagawin niya dahil siya ay Diyos at papatunayan niya sa atin kung sino siya sa buhay po natin. Basta sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Gagawin niya yung mga bagay na sinabi niya sa atin. At ano pa, mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Yun ang pangako ng Diyos. Mabubuhay ka dahil nananalig ka sa akin. Kasama na yan sa buhay po natin. Lahat ng aspeto ng ating buhay, yung blessing na ibibigay niya kapag tayo pinagtitiwala sa Kanya. Dahil kung pinapakita natin yung tiwala natin sa ating Panginoon, yung anumang sitwasyon na nangyari sa ating mga buhay, andoon na pinagkakatiwala natin sa Diyos. Sa panahon na tayo pinahirapan, ipinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga negatibong nangyayari, sa mga paghihirap natin, sa mga kaguluhan natin, sa mga karamdaman natin, sa mga kawalan natin, sa mga negatibong kaisipan natin. Minsan kasi, ang nagpapabagsak lang sa atin ay yung isip natin. Yung mga negative thoughts natin na doon nawawala yung tiwala natin sa Diyos. Andoon na nagugulahan na tayo sa mga iniisip natin. Pero po, kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, ito ang pangako niya sa atin. Hindi lang ito yung pangako niya. Marami pang pangako ang sinabi ng salita ng ating Panginoon na kapag ikaw ay nagtiwala, ay ganito ang mangyari sa iyo. Ito po ang tinatalakay natin, the book of Jeremiah chapter 39. Ito po yung sinabi niya sa mga taong nagtiwala sa Kanya. Kay Ebed-Melech, na pinapasabi niya kay propeta Jeremiah, na mga kapatid, at sana po sa bawat isa sa atin, anumang kaguluhan, anuman yung mga problema po natin, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Dahil ililigtas niya tayo sa panahon na yan. Ililigtas niya tayo sa panahon na tayo pinahirapan. Iaangat niya tayo. Proprotektahan niya tayo. Ibibigay niya yung pangangailangan natin. Sa lahat po ng mga sitwasyon natin, ang Diyos ang siyang tutulong sa atin. Yan ang pangako niya sa atin. Na kasama na dito yung ililigtas ko, ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng makalaban, mabubuhay ka sapagkat nagtitiwala ka, nananalig ka sa akin. Kaya mga kapatid, ang gawin po natin, anuman yung sitwasyon mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kailanman hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos eh. Kahit na tayo masakit, matigas ang ating ulo, ang pangako pa rin niya is still andyan. Gagawin pa rin niya. Kahit na hindi tayo tapat sa ating Panginoong Diyos, tapat pa rin siya sa atin. Tapat siya sa kanyang mga pangako na sinabi niya sa atin. Kaya nga sa atin mga kapatid, one way para may pakita natin yung tiwala natin sa Diyos ay yung pananalangin natin. Kasi nga kapag nanalangin tayo, sinasabi natin sa ating Panginoon yung mga asuliranin natin, yung buhay po natin, ay ipapakita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya. Ibigay natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Dahil kayang-kaya niyang gawin yung mga bagay, yung mga pangako niya na ibinigay niya sa atin. Kaya ngayong gabi mga kapatid, yun po yung maikling mensahe na gusto kong iparating sa bawat isa. May blessing kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, yung tapat na pagtitiwala, yung totoong pagtitiwala, yung totoong pananalig sa Kanya. Kaya nga, ngayong gabi, manalangin po tayo.
Manalangin po tayo ng buong puso sa harapan ng ating Panginoon at ipakita natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sabihin natin yung mga worries po natin. Sabihin natin yung mga nagpapahirap sa atin na sitwasyon. Sabihin natin yung mga problema po natin. At bahala na ang Diyos na gagawa at kikilos diyan. Sabi nga nila, relax and enjoy. Mag-relax tayo at bahala na ang Diyos na gagawa sa Kanyang plano sa atin. At enjoy natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Kaya ngayong gabi, Jeremiah chapter 39, verse 18 o 17. Subalit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinakatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Yun po yung mensahe ngayong gabi at pupunta po tayo kung saan po tayo mananalangin.
Healing kay Brother Manny. Yung gaganaping community service po natin sa Saturday na bigyan ng kalakasan at protection kay ay healing din kay Sister Maan. Meron pa po ba sa mga nanonood online? Pray po natin yung kaayusan sa Israel, sa bansang Israel, na ang pagkilos ng Diyos doon. Meron pa po ba? Yan, kung wala na, pumunta po tayo sa pagbibigay natin ng ating kaloob sa ating Panginoon bago po tayo pumunta sa ating pananalangin. Awitin natin yung awiting tayo ay magbigay at ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ng Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila sa oras pong ito, Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyong banal na trono at nagkakaisa, Panginoon. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, patuloy na kami ay magtitiwala sa iyo at tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang may kakayanan, Panginoong Diyos, na gumawa at tumulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga sitwasyon na siyang kinakaharap po namin, sa mga problemang kinakaharap po namin, ikaw lamang may kakayanan, Panginoong Diyos, na resolbahin iyon, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind mo po sa amin na ikaw ang may control ng lahat, Panginoon. Kami yung mga anak, Panginoong Diyos, ay ibigay po namin yung pagtitiwala po namin sa iyo, Panginoon. At Lord, salamat sa mga salita na siya nag-remind sa amin na kapag kami nagtiwala sa iyo, Panginoon, kami yung iligtas at hindi mo kayo papahamak, Panginoon. Ang patuloy, Panginoon Diyos, na pagpapala ang siyang ibibigay mo po sa bawat taong nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, itinatas po namin ang mga prayer request ngayong gabi. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, healing, Panginoong Diyos, itinatas po namin si Brother Manny sa iyong harapan, si Sister Maan, Panginoon, o sino man, Panginoong Diyos, na miyembro po ng iglesyang ito na may karamdaman, o miyembro po ng aming pamilya, Panginoong Diyos, na may sakit. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, asan man sila ngayon, Panginoong Diyos, Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Pagaligin mo po ang kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na maririnyo sa kanila, Panginoon, upang walang maging hadlang sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, at sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanila. At tinatas din po namin ang bansang Israel, Panginoon. Lord, alam mo po ang sitwasyon doon, Panginoon, sa iyong kaguluhan, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw ang may kakayanan, Panginoong Diyos, na magkumontrol at kumilos doon, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinatas po namin ang bansang Israel. Nawa, Panginoong Diyos, ang kaayusan, ang siyang mangyari doon, Panginoon. And let will be done, Panginoon, sa bansang Israel, Panginoon Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala po, Panginoong Diyos. Wala po kami magagawa, Panginoon, pero ikaw, Panginoon, ay may magagawa doon, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na tutulong sa mga tao doon, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak doon, Panginoon, ay patuloy mong tutulungan at protektahan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa gagawin mo po sa bansang Israel, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagprotekta sa iyong mga anak. Patuloy, Panginoong Diyos, sa mga anak mo po na andoon, Panginoon. Mga lingkod mo po, Panginoon Diyos, patuloy silang protektahan, tulungan, palakasin, at patuloy, Panginoon, na pagkaingatan, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin, Panginoon, ang magaganap na community service sa Saturday, Panginoon. Lord, patuloy mong protektahan ang bawat pupunta, Panginoong Diyos, na yung mga anak, Panginoon,
na maglalakad, Panginoong Diyos, bigyan mo po ng kalakasan, proteksyon, patuloy, Panginoong Diyos, na kagalakan na naglilingkod sa iyo at sa aming community, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ito po isang ministry po namin sa lugar po namin, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mong tutulungan ang iyong mga anak, Panginoon. At patuloy mong pagpapalain ng bawat anak mo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At sa gabing ito, itinatas din po namin, Panginoon, ang aming iglesia, ang aming simbahan, Panginoon. Lord, alam mo po ang pangangailangan ng aming church. Alam mo po yung mga projects po namin, Panginoong Diyos. At alam mo po, Panginoon, yung mga budget, Panginoon Diyos, na kailangan upang maisaayos, mapaganda, mapatibay, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon Diyos, yung mga kailangan pa, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ay provide mo po ang pangailangan ng aming simbahan. Gamitin mo po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos, ang mga tao, Panginoon Diyos, upang may provide ang pangailangan ng aming iglesia, Panginoon Diyos, upang mas mapaganda, mas maisaayos pa namin, Panginoon, ang bahay-sambahan mo, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon Diyos, na mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon Diyos, sa mga andito, sa mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, Panginoon Diyos. Ang dalangin po namin na pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Physically, Panginoong Diyos, pagalingin mo po ang aming karamdaman, palakasin mo po ang bawat physical po namin pangangatawan, Panginoon. Emotionally, Panginoong Diyos, i-comfort mo po kami. Patuloy, Panginoong Diyos, i-provide mo po ang pangangailangan po namin sa bawat araw, Panginoon. Patuloy na bigyan ng karunungan, katalinuhan. Protektahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at patuloy mong ibigay ang pangailangan ng bawat isa sa mga resources po namin, Panginoon, na aming pinagkukunan ng aming mga financial, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang bawat trabaho po namin, ang bawat tanim, Panginoon Diyos, ang bawat alagang hayop, Panginoon, at kapag kami yung pinagpala, Panginoong Diyos, ay ibibigay po namin ito sa iyo, Panginoon, upang may provide ang pangangailangan ng iyong simbahan, Panginoon. At Lord, patuloy mong tulungan ang bawat anak mo sa lugar na ito. Anuman, Panginoong Diyos, yung mga sitwasyon po namin, anuman, Panginoon, yung mga problema po ng bawat isa, ikaw po ang nakakaalam nito, Panginoon. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami upang malagpasan po namin ang bawat problema po namin. Sa mga nanlalamig sa pananampalataya, Panginoong Diyos, Lord, ang dalangin po namin na ibalik mo po ang dating init ng kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Mangusap ka sa kanila at patuloy na hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang magbalik loob sila, Panginoong Diyos. At sa bawat anak mo, Panginoong Diyos, sa mga mananampalataya, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mong paalabin ang pananampalataya po namin. Patuloy mong paangatin, patibayin ang pananampalataya po namin, Panginoong Diyos. At tulungan mo po kami na i-remind mo po sa bawat isa sa amin lagi na gampanin po namin ang aming trabaho, Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Lord, sa pagbabasa ng mga salita, sa panalangin sa iyo, Panginoon, yung pag-obey po namin sa iyong mga utos, Panginoong Diyos, upang mas lumago kami, mas tumibay po ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin ang aming parte, Panginoong Diyos, upang kami ay lumago, Panginoong Diyos. Lord, patuloy po, Panginoon, na protektahan ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa mga ministry ng bawat isa na yung pinagkaloob, tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na gamitin, Panginoon, yung mga talento na iyong binigay sa bawat isa sa amin, at bigyan mo po kami ng willingness, Panginoon, na magpagamit sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa buhay na yung pinagkaloob sa bawat isa, buhay na walang hanggan, at patuloy protection, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At Lord, itinatas din po namin ang iyong mga lingkod, Panginoong Diyos, na iyong itinalaga sa lugar na ito. Ang aming mga pastors, Panginoon, kay Pastora Grace, kay Pastor Pader, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin sa kanila,
Patuloy mo silang tulungan, protektahan, patuloy mo silang pagpalain sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay, pagalingin sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoong Diyos. Gamitin mo po sila sa amin, Panginoong Diyos. I-anoint mo po sila, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinupuntahan, bigyan mo po sila ng kalakasan at proteksyon, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na ang kanilang panalangin sa iyo, ang kanilang mga dinidesire ng kanilang mga puso ay iyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy, Panginoon, na gumamit sa kanila, patuloy mong tulungan sila, Panginoon Diyos, sa lahat po ng kanilang ginagawa, Panginoon. Kahit ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang pamilya, patuloy mo ding pagpalain, Panginoon Diyos. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-cover sa kanila at patuloy, Panginoon, na pagpapala ang siyang ibigay mo po sa kanila, Panginoon. Sa mga services po namin, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa mga taong madadatnan po dyan, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso-isipan at patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin mo pang yung mga salita upang maligtas po sila, Panginoon, at magkaroon sila ng pananampalataya, Panginoong Diyos. Patuloy mong pagpalain ang yung mga anak na pumupunta sa mga outreaches, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na gawin mo silang daluyan ng pagpapala, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi po, Panginoong Diyos, nasasayang yung mga gawain na iyan, Panginoon Diyos. Alam po namin na mayroon kang gagawin, Panginoon. At Lord, sa mga Bible studies po namin, sa mga gatherings po ng mga kabataan, mga bata, Panginoon Diyos, mga kalalakihan, mga kababaihan, Panginoon, prayer meeting, Panginoong Diyos, Dawn Watch, mga family devotions, Panginoon, Sunday service, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin po namin sa lahat po ng aming gawain, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap, patuloy, Panginoon, na i-prepare mo po ang aming mga puso't isipan na siyang gagamitin po namin, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan at yung banal na Espiritu, Panginoong Diyos, ay siyang patuloy na manguna sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy mong sagutin ang bawat panalangin po namin. Napakinggan mo po ang bawat panalangin po ng bawat isa. Sa mga individual po naming pananalangin, Panginoon, nasabi po namin yung mga daing po namin, Panginoong Diyos. Kaya sa gabing ito, salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat sa iyong gagawin sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa himala na iyong ipaparanas sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na hindi din po nasasayang yung pagkakataon na kami lumuluhod sa iyo, kami nanalangin sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na meron kang gagawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mga offering na siyang nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa kalalawak na iyong gawain. At patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy mo kaming protektahan sa aming pag-uwi. Patuloy mo po, Panginoon, bigyan ng kapahinga ng bawat anak mo, Panginoon. At sa aming pamamahinga mamaya, Panginoong Diyos, alam po namin na kapayapaan ang siyang ipaparanas mo po. Salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong gagawin sa buhay po namin. Salamat sa iyong proteksyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat